itong post ng Pinoy Showbiz. Malacanang rejects Supreme Court petition on President's Polvoron test and health disclosure. Maring tinutulan ng Malacanang ang isang petisyon na naglalayong obligahin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumasailalim sa testing sa buhok at ilabas ang kanyang medical bulletin na tinatawag ng palasyo na walang sapat na basihan at mahina sa aspeto sa batas. Ayon kay Palace Press Officer na si Claire Castro, ang naturang hakbang ay nagmumula lamang sa umano'y paggawa ng isyu ng walang matibay na ebidensya. Walang matibay na ebidensya. Sabi ni Claire, sila ang gumagawa ng isyu na walang basihan. Sabay puna sa mga petitioner na umano'y nagmamanupaktura ng kontrobersiya. Ang petisyon ay inihain ng United People's Initiative sa Korte Suprema kung saan iginiit na may karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalo na kung maaari itong makapekto sa pamamahala ng bansa. Gayunpaman, binigyan din ng Malacanang na may umiiral ng jurisprudence ang Korte Suprema na nagproprotekta sa isang nakaupong Pangulo laban sa sapilitang pagbubunyag ng medical records, maliban kung may malinaw at matibay na patunay ng seryosong karamdaman. Dagdag pa ni Castro, kung chismis lang at guni-guni, hindi babaliktarin ng Korte Suprema ang ganitong ruling. Ipinunto rin niya na nananatiling bukas sa publiko ang Pangulo sa pamamagitan ng kanyang mga aktibidad at pakikipag-ugnayan sa media. Are we not transparent? Nakikita nyo ang Pangulo face-to-face, personal. Niya. Iginit pa ng palasyo na hindi kinakailangan ang mga hinihinging pagsusuri kung walang sapat na ebidensya at ng karamdaman. Samantala, sa petisyon na inihain noong April 10, binanggit ang karapatan sa impormasyon sa ilalim ng konstitusyon at ang kahalaga ng transparency sa kalusugan ng leader. Okay? So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 14,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa. Tumatawa, tinatawanan nila ang posisyon ng Malacanang. 1,800 ang galit. 1,100 lang ang nag-like. So, ano ito? Nasa 90% pabor doon sa petisyon na dapat may transparency ang palasyo tungkol sa kalusugan, physical health ng Pangulo at saka yung mental health niya, kasi hinihingi sa petisyon na dapat magpa-testing sa buhok ang Pangulo kaugnay sa revelasyon ni Senator Amy na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Comments. Basa tayo. Jeffrey Trajano, mandatory testing for all government workers from top to bottom. O yun yung testing sa paggamit ng pulburon. Nire-require nga ang mga security guards. Nire-require yung magtrabaho, driver, di ba? Nire-require yung kami. Magkuha kami ng lisensya, yung LTAP, license to own and possess a firearm. Mandatory testing kami sa pulburon. So bakit hindi pwede sa mga top government officials? Kung wala kang itinatago, bakit ayaw mong magpa-testing? O sino na yung mga government official na nagpa-test? Ang matatandaan ko si Congressman Pulong Duterte, nagpa-testing siya sa buhok at positive naman.
yung kalaban niya sa election nung itong midterm election, Congresswoman Nograles, nagpa-testing. O di, negative. O di, clear na sila. Para matapos na sana itong issue na ito sa paggamit ng pulburon na mismong kapatid ng Pangulo ang nag-akusa, bakit ayaw magpa-testing? Simple lang yan. O, kaya lang kung ayaw nilang magpa-testing, wala tayong magagawa. Korte Suprema lang pwedeng makadikta sa kanila. O, yun namang health ng Pangulo. Yan, nakikita nga siya sa publiko. Kanina, nagbuhat siya ng bigas. Oh. Ginanon niya yung bigas. I don't know, ilang kilo ba yung bigas na yun? Parang 10 kilograms lang. Maganang 10 kilograms. Subukan niya yung 25 kilograms. Kung kaya bang iganon. Oh, malusog ang Pangulo. No problem. Gusto ko na maging malusog siya. Kailang, bakit ayaw maglabas ng medical bulletin? Nakakapagtakay. May tinatago ba sa kalusugan? Kung wala, ay di labas mo na yung medical bulletin para matapos na ang usap-usapan. Para hindi na maghaka-haka ang taong bayan. No? Malala ko tuloy yung bata na naging biktima nito, mga haka-haka. Yung bata na naglaro ng Pinoy Henyo ba yan, yung pinapahulaan? Mayroong nilagay na pangalan doon, Gregorio del Pilar. O, ano ba yan? Politiko? Oo, sabi ng kasamahan niya. Presidente, patay na, sinabi niya, mga patay na presidente. Mamaya, nung hindi pa rin tama, napaisip yung bata, Bongbong Marcos! Biktima na yung bata. Dahil sa mga haka-haka. Kaya ang solusyon dito is, medical bulletin para matapos na. But ayaw ng palasyo, edi wala tayong magagawa. So, ang haka-haka magpatuloy. So, hindi nyo masisisi ang ilang taong bayan na nagdududa sa kalusugan ng Pangulo dahil hindi kayo transparent. Hindi madaling paniwalaan ang sinasabi ng Presidente. Hindi na madaling paniwalaan ang sinasabi ng Anti-Claire. Kasi to me, akin lang ito, personal, nawalan na sila ng kredibilidad. May pasabog si Antonio Trillanes sa darating na hearing sa April 22 ayon kay Benny Abante. Sa isang panayam, ibinulgar ni Abante ang dahilan ng pagdalo ni Trillanes sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Diin ni Abante, mayroong tinatago si Trillanes na karagdagang impormasyon na dapat maisiwalat sa publiko sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. May papakita na umano ni Trillanes ang kanyang mga aligasyon laban kay BP Sara at sa asawa nitong si Mans Carpio kapag nakita na ang kanilang bank account. Ayon kay Abante, actually mayroon pang tinatago si Trillanes na dapat pa niyang isiwalat. Ngayon kapag ipinatawag namin yung AMLC, makikita na yung bank account. Sige, good luck sa kay Trillanes na magtistigo laban. Bakit testigo ang sinasabi? Wala pa namang trial. But sige lang. Ito yung malala ko yung comment ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Sabi niya, itong mga kongresista, alam nila na wala silang numero sa Senado. Alam nila na matatalo sila sa impeachment trial sa Senado. Kaya, ang ginagawa ng mga kongresista ngayon, lahat na lang ng ebidensya nila, ilalabas na sa mini trial sa House Committee on Justice, para sirain nila si BP Sara. Yon ang opinion ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. So,
Yan, nilabas na nila si Madriaga. And kung ako ang mag-assess sa pasabog ni Madriaga, ano yan, kuitis. Kasi yung kanyang mga aligasyon, puros narrative, kwento, na wala namang ebidensya, yung solid ebidensya. Yung mga pictures, those are not solid evidences. Palpak na nga siya sa palpak na siya sa painting ni Madam Tanya, Tanya Gaisano Lee. Palpak na siya doon sa mga cheque na ipinakita niya. Ang dami niyang kapalpakan. Kaya sana dumating na ang panahon, aabangan ko yung tatayo yang Madriaga na yan sa impeachment trial para ma-cross-examine ng mga abogado ni VP Sara at ma-cross-examine ng mga senator judges. Ito naman natin, Trillanes. Ang dami nang sinasabi ni Trillanes. 2016, naglalabas na siya ng mga alam daw niyang baho ng mga Duterte. Kaya wala namang epekto. Kahit siniraan niya si Mayor Duterte before yung 2016 election, walang naniwala sa kanya. Nanalo pa rin si Tatay Digong. Then nagpatuloy yan. During the Duterte presidency, ang dami niyang nilabas. May mga Bikoy, may mga Matubato, may mga Las Cañas, kung sino-sino yung pinapalabas niya. Ngayon, meron siyang Madriaga. So, sige, abangan namin, Congressman Abante, yung pasabog na sinasabi mo. Kung bank records, may maalala ko. Nung hearing sa Quadcom, may taga-anti-money laundering council. Point blank, diretsahan sinabi niya, yung mga data na ipre-present ni Trillanes, hindi galing sa amin yan. Kasi ito, ang mga kwan ng AMLC, sinasabi ni Trillanes. Kailang taga-AMLC nagsabi, wala kaming ibinigay na informasyon sa kanya na ganyan. Hindi yan galing sa amin. So, tingnan natin kung anong mangyari sa April 22. Ang importante dyan yung bank records. Ang mga bangko ba at this stage, ilalabas na nila dahil may subpuena ang House Committee on Justice, naglabas na sila ng bank accounts. Tingnan natin, baka masampahan sila ng kaso sa korte. Yung Bureau of Internal Revenue, sinampahan na ng kaso sa Regional Trial Court. Itong Committee on Justice, sinampahan na ng kaso para yung income tax returns ni VP Sara hindi mailabas. At this moment, kung sa trial yun, pwede na yun. Sa ngayon, hindi pa napapanahon. Maalala ko yung sabi ni VP Sara, yang illegal wealth na yan, kung mapatunayan ninyo na may illegal wealth ako, magre-resign ako kaagad, right now. So, no need for an impeachment trial kung mapatunayan nila. Wala naman silang ebidensya. Kaya nga nagsusumon pa sila, naghahanap pa ng income tax return, naghahanap ng bank records kung ano-anong hinahanap para may attach nila doon sa impeachment complaint na isasubmit nila sa Senado. Inamin niya ni Congressman Joel Chua na we need solid evidences. Kaya, ayun, nagsusumon kami para madagdagan, para maging malakas ang kaso na maisampa laban kay VP Sara.